Magandang araw, future LPTs. Kamusta? Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Nagsimula na bang mag-review para sa paparating na board examination? Kung hindi pa ay halina't magbasa, manood at makinig ng drills para hindi mahirapan sa actual board examination. Without further ado, let's begin with item number 1. Which illustrates conduction? Is this melting ice, steam rising, boiling water, scorching the feet on the sand? Again, which illustrates conduction? That's scorching the feet on the sand because melting ice, steam rising, boiling water are examples of convection. To understand better, let's talk about the three ways for heat transfer to happen. When we say conduction, it is a method of flow or transfer of heat from one object to another object in direct contact with each other. Ibig sabihin, ang conduction ay nangyayari lamang kapag ang mga bagay ay magkapatong o magkadikit. Ano-ano nga ba ang mga halimbawa kung saan nangyayari ang conduction? Examples of these are the teaspoon inside the cup heats up because the heat from the coffee flows. Then the heating of the clothes from the iron. And as I said while ago, scorching the feet on the sun. Kapag sinabi namang convection, it is the flow of the heat in the gas or liquid. Ibig sabihin, ang convection ay isang proseso kung saan ang init ay inililipat sa pamamagitan ng paggalaw ng isang pinainit na likido tulad ng hangin o tubig. Ano-ano nga ba ang mga halimbawa kung saan nangyayari ang convection? Examples of these are the heat from the fire flows into the water. When the part of the water near the fire is hot, it will move up and the cold part of the water will move down. This process will repeat until all the water in the stove is hot. Gaya ng sinabi ko kanina, melting ice, boiling water, steam rising are also examples of convection. Ang ikatlong paraan para mangyari ang paglipat ng init ay ang tinatawag na radiation. It is the flow of the heat through electromagnetic waves. Ibig sabihin, kayang lumipat o maglakbay ng heat energy kahit magkalayo ang dalawang bagay. Ang pinakahalimbawa nito ay ang init galing sa araw mula sa outer space. Maglalakbay ang init ng araw sa pamamagitan ng electromagnetic wave papunta sa Earth. Ang apoy ay isa ring source ng heat energy na nagtatravel sa pamamagitan ng electromagnetic wave. Naunawaan na po ba kung ano ang tatlong paraan para mangyari ang paglipat ng init? Yes. Next item. Arrange in chronological order the generational cover from oldest to newest. That's letter A. Mauuna ang baby boomers, susundan ng millennials, Generation Z, at Generation Alpha. Yan ang tamang pagkakasunod-sunod. Here are the 8 different generations. Tulad ng makikita mo sa kaliwang bahagi, yan ang mga pangalan ng iba't ibang henerasyon at ang mga nasa kanang bahagi naman ay ang mga taon na pagbabasihan kung sino ang mga ipinanganak na kabilang sa henerasyon na iyon. Para mas madaling matandaan, our mnemonics for 8 different generations is LG, silent, baby, X, Maisa. L for lost generation, G for greatest generation, silent for silent generation, baby for baby boomers, X for generation X, me for millennials, Z for generation Z, and A for generation Alpha. Naunawaan po ba? Yes, next item. Rizal studied medicine because he wanted to treat his mother's failing. Is this hearing, mobility, eyesight, memory? That's eyesight. Ang motibasyon
ni Rizal na maging isang doktor ay ang pagalingin ang kanyang nanay na nabulag dahil sa katarata. Habang sa Europa, pinag-aaralan niya ang agham ng mga mata sa ilalim ng sikat na French ophthalmologist na si Louis D. Wecker. Malinaw po ba? Yes. Next item. Music, dance, and theater are examples of performing arts. To understand better, let's talk about live arts, performing arts, folk arts, and local arts. Kapag sinabing performing arts, ito ang mga likhang sining na nilikha sa pamamagitan ng mga aksyon na ginawa ng artist o iba pang mga kalahok na maaaring live o recorded, spontaneous o scripted. Ano-ano nga bang mga halimbawa ng performing arts? Examples of these are dance, music, opera, theater and musical theater, magic, illusion, mime, spoken word, puppetry, circus art, stand-up comedy, improv, professional wrestling, and performance art. Kapag sinabi namang folk arts, ito ay isang klasikong pandekorasyon, musikal o praktikal na sining ng iba't ibang kultura o rehiyon. Ang katutubong sining ay karaniwang natatangi sa mga tao sa isang tiyak na lokasyon at ginagamit bilang pagpapahayag ng lipunan. Ano-ano nga ba ang mga ilan sa halimbawa ng folk arts? Ang ilan sa halimbawa ng folk arts ay ang tinalak, woven cloth, the Higantis of Angono, and the Holy Week of Sinaculo. Ang sunod nating pag-uusapan ay ang live arts. Marami ang nalilito sa pagitan ng performance arts at live arts. Kapag sinabing performance arts, ito ay tungkol sa pagganap ng aksyon, samantala ang live arts naman ay nagbibigay diin sa kasiglahan ng pagganap o ang buhay na karanasan ng sining. Naunawaan na po ba ang pagkakaiba ng performance arts sa live arts? Yes. Kapag sinabi naman nating traditional arts, ito ay ang sining na bahagi ng kultura ng isang pangkat na mga tao, mga kasaysayan at kaalaman na ipinasa sa mga henerasyon mula sa mga master craftsmen hanggang sa mga apprentice. Ang sining ay ginawa gamit ang totoong pisikal na media kumpara sa digital na sining. Ano-ano nga ba ang mga halimbawa ng traditional arts? Narito ang mga halimbawa ng traditional arts. At ito ay ang mga folk architecture, maritime transport, weaving, carving, folk performing arts, folk oral literature, folk graphic, and plastic arts, ornaments, textile or fiber art, pottery, and other artistic expressions of traditional culture. Malinaw na po ba kung ano ang pagkakaiba-iba ng live arts, performing arts, folk arts, at traditional arts? Yes. Next item. Who is known the Waltz King? Is this Johann Strauss, Michael Jackson, Paul Whiteman, Madhuri Dixit? Again, who is the Waltz King? That's Johann Strauss. Sino naman ang kilala bilang King of Pop? That's Michael Jackson. What about King of Jazz? That's Paul Whiteman. And the Queen of Dance is Madhuri Dixit. Did you get it? Yes. Next item. Take note of this. Madalas itong itinatanong sa board exam. This is a proportion type of question. A recipe calls for 1 egg equals to 3 cups of flour. A chef will use 24 cups of flour. How many eggs must he have? The correct answer for this item is letter A. 8 eggs. Paano nakuha ang 8 eggs? Here is the solution. First, let us define proportion. Proportion is an equality of ratio. A over B equals C over D.
Our given for item number 6 was 1 egg equals to 3 cups of flour and 24 cups of flour equals to how many eggs? Then, we're going to substitute the given to our formula. That's why we have 1 over x. X represent to the number of eggs a chef must have equals to 3 over 24. By applying cross multiplication, we have 24 equals 3x. Saan ang galing ang 24? Kasi minultiply natin ito sa 1, that's why meron tayong 24. At saan naman galing ang 3x? Minultiply natin ang 3 sa x, that's why mayroon tayong 3x. In order to find the value of x, we're going to divide both sides by 3. And our final solution is 8 eggs equals x. Malinaw na po ba? Yes. Next item. Also, take note of this. Hindi ito nawawala sa board exam. Paulit-ulit itong itinatanong ang konsepto na finding the least common multiple. Find the least common multiple of 8, 6, and 3. That's 24. Paano nakuha ang least common multiple na 24? Here is the solution. Nakuha ang least common multiple sa pamamagitan ng listing method. Una, inilista ang mga multiples ng A. At yun ay ang 8, 16, 24, 32, 40, 45, and so on. Pangalawa, inilista rin ang multiples ng 6 at yun ay ang 6, 12, 18, 24, 30, 36, and so on. Pangatlo, inilista rin ang multiples ng 3 at yun ay ang 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, and so on. At kung mapapansin natin, ang pinakamababa or ang least common multiple ng 8, 6, and 3 ay ang 24. That's why yan ang ating LCM or least common multiple. Malinaw na po ba? Yes. Next item. The highest category in the classification of plants and animals is this species, genus, kingdom, phylum. Again, the highest category in the classification of plants and animals is kingdom. Here is the hierarchy of biological classification from bottom to top. Ang nasa pinakaibaba ay ang species, susundan ng genus, family, order, class, phylum, kingdom, at domain. Para mas madaling matandaan, our mnemonics for hierarchy of biological classification is dream ko pumasa cause our family gets sweldo. Malinaw na po ba? Yes. Next item. The criminal was there to bear the source of information. Bakit ang tamang sagot sa item number 9 ay ang letter B na bear kasi ang kahulugan nito ay to reveal or to uncover. While ang letter A na bore, ang kahulugan nito ay dull or tiresome person. Samantala, ang letter C naman, ang kahulugan ng bear is to endure or carry. At ang letter D naman na beer, ang kahulugan nito ay ang alcohol drink. Jose Rizal was exiled in Dapitan. Ipinatapon si Jose Rizal sa Dapitan. Sino ang nagpatapon kay Jose Rizal sa Dapitan? Yan ay si Gobernador General Eulogio Dispoho. Sino naman ang nagpapatay kay Jose Rizal? That's Gobernador Camilo Polavieja. Sa Calamba naman, ipinanganak si Jose Rizal at sa Port Santiago siya naman ay ikinulong. Malinaw po ba? Yes. Next item. Take note of this. This is one of the frequently asked questions in board exam. Mammalia is to class as primates is to order. Next item. Who is the author of the book Sucesos de las Islas Filipinas? Noted that the ancient Filipinos had their own culture before the Spaniards came. Is this Ferdinand Magellan, Antonio de Morga, Juan Sebastian Elcano,
Roy Lopez Villalobos. That's Antonio de Morga. Siya ang may akda ng librong pinamagatang Sucesos de las Islas Pilipinas. Sino naman ang kilalang Portuguese explorer? That's Ferdinand Magellan. Sino naman ang nagpangalang Las Islas Pilipinas sa kapuluan ng Pilipinas noong 1543? That's Roy Lopez Villalobos. And who is the first one who completely circumnavigate the globe? That's Juan Sebastian Elcano. Malinaw po ba? Yes. Next item. A theory in ethics and philosophy that says that human beings possess intrinsic values that govern their reasoning and behavior is this natural law, divine law, civil law, criminal law? That's natural law. To understand better, let's talk about natural law, divine law, civil law, and criminal law. When we say natural law, ito ay isang teorya sa etika at filosofiya na nagsasabing ang tao ay nagtataglay ng mga intrinsic na pagpapahalaga na namamahala sa kanilang pangangatwiran at pag-uugali. Naninindigan ang natural na batas na ang mga alituntuning ito ng tama at mali ay likas sa mga tao at hindi nililikha ng lipunan o mga hukom ng hukuman. Para lubos na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng natural law, ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang karapatan ng mga mamamayan sa buhay, kalayaan at paghahangad ng kaligayahan. Ang divine law naman ay isang batas na pinaniniwalaang nagmula mismo sa Diyos. Sa Catholic religion, ito ay ang Ten Commandments. Civil law, ito ang pangkalahatang batas na namamahala sa relasyon ng pamilya at ari-arian. Ang mga halimbawa ng mga kaso na sakop sa ilalim ng batas sibil ay kinabibilangan ng kapabayaan, pandaraya, paglabag sa kontrata, malpractice sa medikal at dissolution ng kasal. At ang criminal law naman ay tumutukoy sa isang pangkat ng mga batas na naaangkop sa mga gawaing kriminal. Naunawaan na po ba kung ano ang pagkakaiba ng civil law, criminal law, divine law at natural law? Yes, next item. A law that is believed to come directly from God is divine law. Next item. Who are the three secular priests killed in the Philippines? That's Gomez, Burgos, and Zamora. Sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora ang tatlong paring martir na pinatay noong February 17, 1872 sa Bagong Bayan ng mga kolonyal na otoridad ng Espanyol sa paratang ng pagpapabagsak na bunga ng 1872 Cavite Mutiny. Sina Graciano Lopez Haina, Marcelo H. Del Pilar at Jose Rizal naman ay known as the Triumvirate. Next item, what was the first poem Rizal dedicated to his mother? That's Mi Primera Inspiración, or ang ibig sabihin ay My First Inspiration. Yan ang tula na idinededicate niya sa kanyang ina. Ano naman ang kauna-unahang tula na naisulat ni Rizal sa kanyang edad na 8 taong gulang? That's Sa Aking Mga Kabata, nang ibig sabihin or patungkol ito sa pagmamahal sa katutubong wika. Ano naman ang huling tula na naisulat ni Jose Rizal bago siya patayin? Yan ang Mi Ultimo Adios, or ang ibig sabihin ay My Last Farewell, na ibinigay niya kay Josephine Bracken. Ano naman ang winning poem ni Rizal? That's A La Juventud Filipina, because it was awarded a silver pen. Leche Flan on Ice Cream is my all-time favorite. Okay, next item.
Which of the following is an example of a diphthong? Is this shampoo, rain, chips, chop suey? Again, which of the following is an example of diphthong? That's rain. Because shampoo, chips, chop suey are examples of disgrapo. Malinaw po ba? Yes. Next item. The baby boomers are commonly defined as the generation born after the World War II. Malinaw po ba? Yes. Next item. More than the physical aspect of a person, but to a large extent, individual's dignity makes up one's personhood. Because when we say personhood, it refers to the qualities that make someone a person, including dignity. Malinaw po ba? Yes. Next item. A stitch and time saves 9 means maagap. Next item. Ang pinakapayak na anyo ng salita na walang anumang panlapi ay ang salitang ugat. Ang diptonggo naman ay ang mga salitang binubuo ng mga letra na may patinig na a, i, o, at sinasamahan ng katinig ng letrang W at Y. Malalaman natin ang isang salita kung ito ay may diptonggo kapag ito ay kinapapalooban ng mga letrang ito. Ang patinig naman ay ang mga vowel letters na a, i, o. At ang cluster naman ay ang mga salita na mayroong dalawang magkasunod na letrang katinig sa isang pantig. Malinaw na po ba? Yes. Next item. Ang taong mapagsamantala sa kapwa ay ang tinutukoy sa saliwikain na buwaya sa katihan. Ano naman ang kahulugan ng salubong na kilay? Ang kahulugan ng salubong na kilay ay galit o pagkabahala. At ang kahulugan naman ng lukso ng dugo ay magkamag-anak o kaanak. At ang bulang gugo, ang kahulugan nito ay galante o laging handang gumasta. Malinaw na po ba? Yes. Next item. The practical application of scientific knowledge on daily human activities is technology. Mapapansin natin na dalawa ang salitang technology sa pagpipilian kung saan ito ang tamang sagot. Iminumungkahi ko na sa ganitong sitwasyon, ang isagot ay kung ano ang nasa unahan o unang lumabas. Dahil palaging inuunang ilagay ng mga gumagawa ng exam ang tamang sagot at sinusundan na lamang ng mga distractors. Maaring ang salitang technology ay nakapi-paste ng nag-encode kaya naulit o nagkaroon ng typographical error. Naunawaan po ba? Yes. Next item. Arrange the chronological order of Rizal's work. That's letter B. Dahil mauunang may primera inspirasyon, ang ibig sabihin ay may first inspiration kung saan ito ang tulang na sulat ni Jose Rizal na inalay sa kanyang ina, susundan naman ng Alas Flores de Heidelberg kung saan ito ang tulang na sulat ni Jose Rizal noong siya ay nasa Germany at susundan naman ng kanyang dalawang nobelang nasulat na Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Next item. Rizal's method of execution was by firing squad, while Gomburza's method of execution was by garrote. Malinaw po ba? Yes. Next item. Find the greatest common divisor of 12, 7, and 1. That's letter B, because the greatest common divisor of 12, 7, and 1 is 1. Paano nakuha ang greatest common divisor na 1? Here is the solution. Nakuha ang greatest common divisor sa pamamagitan ng listing method. Una, inilista ang factors ng 12 at yun ay ang 1, 2, 3, 4, 6, and 12. Pangalawa, inilista rin ang factors ng 7 at yun ay ang 1 and 7.
At panghuli, inilista rin ang factors ng 1 at yun ay ang 1. At makikita natin na ang pinakamataas or ang greatest common divisor ng 12, 7, and 1 ay ang 1. That's why ang ating GCD ay ang 1. Jose Rizal novels which reveals the abuses the Spanish government in the Philippines and the suffering of the Filipinos, that's Noli Me Tangere. Mi Ultimo Adios ay ang huling tula na nasulat ni Jose Rizal bago siya patayin at binigay niya kay Josephine Bracken. Ang La Solidaridad naman ay ang newspaper ng propaganda movement at ang Kalayaan naman ay ang newspaper ng Katipunan. Malinaw po ba? Yes, next item. Anong tayutay ang tinutukoy sa pahayag? Durog ang katawang bumagsak sa semento si Manuel. Yan ay pagmamalabis. Dahil ang pagmamalabis ay ang pagkilos o pagsasalita na sobra sa nararapat. Ang pag-uyam naman ay ang mga pahayag na may kabaliktarang ibig sabihin. Ang pagtutulad naman ay ang ditiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay at ang pagtawag naman ay ang pakiusap sa isang bagay na tila tao. Malinaw po ba? Yes. Next item. Isang bayan, isang bandila at wika calls for pagkakaisa. In line with the principle of check and balance, an example of a legislative check on the executive department is impeachment of the Chief Justice. Malinaw po ba? Yes. Next item. The characters in Rizal's novel symbolize the varied reactions toward the colonizers from Spain. Spain ang kauna-unahang sumakop sa Pilipinas, sinundan ng United States at ng Japan. Malinaw po ba? Yes. Next item. Ito ay ang wikang impormal na nabuo sa pagsasama-sama ng mga salitang pinaikli o pinahaba. Yan ay balbal. Ngayon pag-usapan natin ang pagkakaiba ng balbal sa kolokya, lalawiganin at pampanitikan. Kapag sinabing balbal, ito ay ang wikang impormal na nabuo sa pagsasama-sama ng mga salitang pinaikli o pinahaba. Halimbawa, yung nanay ay naging ermats, yung sigarilyo ay naging yosi, yung hindi ay naging dehens. Ang kolokyal naman, ito ay ang informal na salita kung saan pinapaikli ng isa, dalawa o higit pang titik sa salita. Ang halimbawa nito ay yung mayroon ay naging meron, yung kailan ay naging kailan, yung nasaan naging nasan. Ang lalawiganin naman ay ito ang mga wikang ginagamit ng isang partikular na lugar o pook. Ang halimbawa nito ay ang kanin, ang tawag ng mga Tagalog, maluto, ang tawag naman ng mga Bicolano, at inapoy naman ang tawag ng mga Ilocano. At ang panitikan naman, ito ay ang nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan, hangarin at diwa ng mga tao. At ang halimbawa nito ay ang mga alamat, bugtong, epiko, pasyon, tula at iba pa. Malinaw po ba? Yes. Next item. Ang salitang ugat sa sinaliksik ay saliksik. The lowest category in the classification of plants and animals is species based on the hierarchy of biological classification. Film is modern art because it uses these robots, technologies, fireworks, camera tricks. Again, film is modern art because it uses technologies. Malinaw po ba? Yes. Next item. Ecosystem is the relationship between the physical and biological environments in a certain plane. Among desert ecosystems, the world's largest ecosystem is the Sahara, Antarctica, Sonoran, Chansan. That's Antarctica. Bakit ang tamang sagot ay ang Antarctica?
bakit hindi ang Sahara? Kasi ang tanong na ito ay tungkol sa iba't ibang ecosystem, partikular sa mga ecosystem ng disyerto sa buong mundo. Sa partikular, kailangan mong tukuyin ang pinakamalaking ecosystem mula sa mga ibinigay na pangalan na karamihan ay binubuo ng mga disyerto. Kabilang dito ang Sahara, Tiansan, Sunuran at Antarctica sa mga pagpipiliang ito. Ang Sahara at Antarctica ay marahil ang pinakakilala. Ang Sahara Desert ay ang kilalang-kilala sa mundo na pinakamalaking mainit na disyerto na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Afrika at ito ay talagang napakalaki. Ang Antarctica, habang ang karamihan sa mga tao ay maaaring isipin lamang bilang ang kontinente na nakalagay sa South Pole, ay mahalagang isang nagyayelong disyerto. Nakakakuha ito ng kaunting pag-ulan, tipikal na katangiang parang disyerto. Kapag nagsasaad ng laki at hindi pinag-uusapan ng iciness, ang Antarctica ang pinakamalaki. Subalit kapag wala sa pagpipilian ang Antarctica, maaari nyong isagot ang Sahara Desert. Malinaw po ba? Yes. Next item. Antonio de Morga, in his book Successos de las Islas Filipinas, noted that the ancient Filipinos had army and navy with artillery and other weapons of warfare like kris and kampihan richly ornamented with iron and steel. All this point to the fact that before the Spaniards came, the early Filipinos had their own culture. Next item. Animalia is to kingdom as chordata is to phylum. The number is a set of numbers that appears the most often. That's mode. Kasi ang mode ang most frequent value, while mean is the sum of all values divided by the total number of values. Then median is the middle number in an ordered data set, and standard deviation is the spread of test scores. Malinaw po ba yon? Yes. Next item. Which era of industrial revolution is digital technology? That's third revolution. First revolution, also known as industrial revolution. Second revolution, also known as technological revolution. Fourth revolution, also known as industry 4.0. The largest forest in the world is Amazon. It is the combination of face-to-face and online learning activities where computer-mediated activities replace seat time in the classroom, known as blended learning. To understand better, let's talk about the differences between blended learning, distance or online learning, and face-to-face learning. Blended learning, it is a thoughtful fusion or combination of face-to-face and online learning experiences. While distance or online learning means that you study remotely. And face-to-face learning, also known as in-person learning, is a traditional form of instruction where learners and instructors are physically present in the same location, such as a classroom or training room. Malinaw na po ba kung ano ang pagkakaiba ng blended learning sa distance or online learning at face-to-face learning? Yes. Next item. This is a story of heroism in the olden days, full of amazing events known as epic. To understand better, let's talk about the differences between epic, fables, parables, and tragedy. Epic, it is a long narrative form in elevated style recounting the deeds of a legendary or historical hero. While fables, it is a short story typically with animals as characters conveying moral.
While parables, it is a short, simple story illustrating a moral or spiritual truth, and tragedy, it is a serious drama with a sorrowful or disastrous conclusion. Naunawaan na po ba kung ano ang pagkakaiba ng epic sa fables, parables, at tragedy? Yes, next item. What was the first school of Rizal? That's Ateneo Municipal de Manila. Which of the following expression display an attitude mediocrity among learners? That's pwede na yan. Ang salitang cluster ay mayroong cluster dahil ito ay mayroong dalawang magkasunod na letrang katinig sa isang pantig. At yun ay ang letrang K at L sa unang pantig. Ang diptongo naman ay ang mga salitang mayroong aw, ew, ew, ow, ow, ay, oy, oy. Ang salitang ugat naman ay ang pinakapayak na anyo ng salita at ang patinig naman ay ang mga vowel letters na a, i, o. Malinaw po ba? Yes, next item. What happens to a good action when it is performed on an account of an evil motive? It becomes evil. Kapag may isinuksok, may titingalain, means mag-impok. At dyan nagtatapos ang pangalawang bahagi ng Let Review sa General Education Future LPTs. Stay tuned lamang po para sa susunod pa na nilalaman na aking ibabahagi.